Bawal mangampanya bukas, Huwebes Santo at sa Biyernes Santo. Kaugnay niyan, makakapanayam natin for the record si COMELEC spokesperson James Jimenez. Magandang umaga po sa inyo, Sir James. Magandang umaga po, ma'am. Okay, ano po yung magiging parusa sa mga kandidatong lalabag at mangangampanya pa rin sa susunod na 2 araw? Well, considered an election offense po yan. So, maaaring patawan sila ng fine or pwede silang makasuhan ng disqualification. Aha. Pero syempre, sasabihin nila, hindi, nagbibisita iglesia lang naman ako, hindi naman ako nangangampanya. Ano ba yung parameters nito, sir? That's right. Kaya nga kailangan po maging ano din tayo, no? Maging medyo ma-recognize din natin. Okay. Na talagang di maiiwasan na pag may politiko naglalakad ay meron kakamay dyan. At hindi naman niya yan itataboy. No? So ang tinutukoy talaga ng campaigning ay yung mga overt na pangangampanya. Halimbawa, pagpapakaravan or pag-distribute ng polyeto, pagtatayo sa isang kanto at mag-speak dyan at maghihingi ng boto. So yung mga ganyang klaseng campaign activities. Pero again, sana yung mga kababayan natin ma-recognize nila na this is still within the campaign season and it will be very difficult, no? Medyo mahirap i-expect sa mga kandidato na wag nang kumamay or biglang maging suplado for 2 days. So mangyayari po na magkakamay-kamay ang mga yan. Actually, pati rin naman ang Catholic Church, sinabi mas maganda kung kunyari magsisimba or magbibisita iglesia, wag na magsuot ng campaign t-shirts. Definitely, ma'am. Makakatulong yan, ano? Pero sasabihin naman kasi ng iba dyan, damit ko to, ano ba pakialam mo? Okay. But again, let's just be, I guess realistic in terms of, especially the candidates. Right. Kung gusto nilang, kung gusto nilang manatiling mabango ang pangalan nila sa mga botante, umiwas sila sa mga ganyang klaseng sitwasyon. I mean, pwede naman 2 araw lang naman. At huwag gamitin yung panahon ng Kwaresma para sa mga personal na interes. Yes, ma'am. Tantanan na nila yung publiko, and then pagbalik naman ng Sabado, banat na naman ulit yan eh. So 2 days pahinga lang muna. Okay. Sir, kuha po kami ng update tungkol dito sa overseas absentee voting. Doon sa mga initial reports, may mga ilang butanteng nagrereklamo na hindi raw nila mahanap yung kanilang pangalan sa voters list? Yes po, meron po tayong mga namomonitor na ganyan and we're trying to help them on a case-to-case basis. Kasi iba-iba po yung mga dahilan kung bakit wala sa listahan. Yung iba kasi, halimbawa, hindi naman talaga nakapagpa-register pala sa overseas voting. Opo. So, ang expectation nila makakaboto sila. Yung iba naman na nagpalit ng address, so hindi naka-reflect yung address nila dahil hindi naman sila nag-abito rin. Or pwedeng na-deactivate na. Maaring na-deactivate na. Oo. So, we're trying to help po lahat ng nagrereklamo ng ganyan, again, on a case-to-case basis. Pero meron po talagang ganyang klaseng issue ngayon. Para sa kaalaman po ng ating publiko, made-deactivate ka doon sa voters list kapag 2 consecutive elections hindi ka nakaboto. Tama po ba, sir? Tama po yan. Dalawang consecutive regular elections po. Pero, for instance, kung overseas voting ka, siyempre, hindi ka naman makakaboto ng barangay talaga kasi local voting yan, so hindi counted yon, no? So, 2 elections, meaning presidential and senatorial. Okay. Sir, yung 1 month na lang mag-e-election na tayo at alam ko puspusan yung voter education na ginagawa ng COMELEC at pagtuturo doon sa mga botante kung paano bumoto. Totoo po ba na magkakaroon daw po ng fingerprint scanning bago mo makuha yung iyong balota? Meron pong mga lugar ng mga pilot areas tayo kung saan magkakaroon tayo ng live fingerprint scanning for verification, no? Ito ay isang paraan para makita natin direct from the finger of the voter kung siya nga ba ay registered doon sa lugar na yon. However, ito po ay pilot test lamang. So all over the country, meron pa rin tayong gagamitin na mga book of voters, no? O yung tinatawag natin EDCVL or Election Day Computerized Voters List. Okay. So, anong mga lugar po ang gagamit na ng fingerprint scanning? Mas majority po ba gagamit na ng fingerprint scanning or ilang mga piling lugar lamang? Mga piling lugar lamang po, no? Kasama dyan yung mga syudad sa NCR at sa ARM.
Okay. Paano naman po malalaman ng mga botante kung saang presinto siya dapat magpunta? Alam ko po sir, ito po ay lagi namang pong nagiging problema, pero may mas madali ng paraan, pwedeng online na malaman mo na kung ano ang presinto mo, tama po? Meron po sana tayo dating ganyan, pero may mga security concerns po tayo kasi. Security and privacy concerns. So ang pag-aano lang ng paraan ngayon para malaman kung saan ka talaga boboto, ginagawa po natin sa ating COMELEC offices lamang. Isa din pong paraan ito para ma-minimize natin yung effect ng mga kumakalat na mga fake list of voters na ginagawa na kung sino-sino at ginabawasan para yung mga kalaban nila ay hindi na bumoto. So wala na po yung online kasi I understand dati merong yung parang find your precinct, di ba? Opo, wala po tayo ngayon sa ngayon. Wala po. Bakit po? Bakit po, sir? Kasi naging opportunity ba ito para magsamantala yung ilang mga gustong mandaya? After po nung insidente nung 2016 kung saan nagkaroon ng vandalism sa aming website, yung website po natin ay lagay natin sa server ng DICT, no? Yung Department of Information Communication Technology. And very strict po sila doon sa mga interactivity features ng website. Opo. At isa sa mga talagang pinag-aaralan nilang maigi, yung precinct finder. Kasi nga ang concern dyan, baka may personal information na makuha from that. So, inaayos nilang mabuti. Siguro ang outlook nila dyan is baka for the presidential elections in 2022, no? Kasi yun yung nakikitang mas malaking halalan. Pero again, for the 2019 elections, hindi po aabot siguro yun. Maraming salamat po sa inyo, COMELEC spokesperson James Jimenez. Thank you, sir, for your time.